Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong interfaith rally, no? Na ikinakasapon ni na Greco Belgica at ng tatay niya si Butch para daw po kina PBBM at kay dating Pangulong Duterte. Aniya kasi alam ko mga born again tong mga to. So, pangunahan daw po ni na PBBM at ni dating Pangulong Duterte ang interfaith rally. Nako, kayo ho tanongin ko, ano po ba sa palagay ninyo? Hindi ho kaya ito, ako kasi to be honest with you, nag-aalala ako, baka pagka nahawakan ni Daddy Diggs ang telepono, nahawakan nito yung mikropono, mangyari naman, di ba? Pagmumurahin ng presidente, baka biglang sabihin na, baka biglang iputang ina na naman. Oh, tao kaya naman di ba? Hindi malayong mangyari yan. Ay nako. Ay PBBM patingin ko naman walang problema na na pangunahan ang pananalangin, 'di ba, para sa bansa. Pero alam niyo ho, to be honest with you yung mga ganyang klaseng interfaith rally tapos in public, hindi ho ako ganun katiwala diyan. Bakit kanyo? Yan ho kasi ay pagpapakita po talaga sa mata ng Diyos sa mata ng Panginoong Diyos. Okay? Pagpapakita ito ng kaipokrituhan sa usaping relihiyon. Pagiging ipokrito yan at hindi ho ginalulugod ng Diyos yan. Yung pananalangin na ipinakikita sa madla, nako, yung mga born again, yung mga iglesia ni Cristo dyan, sigurado akong alam na alam ninyo yan, yung mga miyembro ng Brad Eli, yung mga Catholic, alam na alam nyo yan, di ba? Ang dapat po rito kasi magkaroon sila ng pag-uusap in public. Public naman po, dahil pa mga taong publiko tong mga to, kung ang layunin lang naman po, Mr. Belgica, ay para magkaayos sila sa mga problema nila. Bakit ko sinasabing dapat mag-usap tong mga to in public? Wag private. Taong publiko yan pinagtitiwalaan ng ng publiko silang dalawa So kailangan po involved tayo. Hindi naman tayo makikisali sa usapan. Makikimarites lang po ang bansang Pilipinas. Nang sa ganun, kayang-kaya natin silang singilin sa kanilang pinag-usapan. Di ba? Kasi kung ipa-private yan, baka mamaya may kompromiso dyan. Na, sige, hindi na namin mumurahin. Pero may papahuli sa ICC prefer injustice Di ka namin guguluhin. Baka, di ba? Alam mo naman kung gaano katindi ang nervyos ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Kaya nga pinagmumura-mura niya, wala siyang tiwala kay PBBM. Dinadahilan lang niya etong charter change. Pero ang totoo, wala naman siyang pakialam dyan sa charter change kasi siya po talaga ay isa sa promotor ng charter change. Campaign promise niya, matindi pa, federalismo. Pero eto ngayon po, yung sinusulong nila Belgica, to be honest with you, hindi ho ako pabor. Bukod sa number one, this is a religious hypocrisy. Labag po yan dun sa kalooban ng Diyos na kung tayo ay mananalangin. Paki-comment po, paano po ba tayo dapat mananalangin? Ano po ang gagawin? Di ba? Sacred yan Hindi yan dapat idinidikit sa hindi yan dapat idinidikit sa politika. Kung itong dalawang to ay para mag-ayos, magkaroon po ng one-on-one talk, itong dalawang to in public. Ano yung issues? Di ba? Ano yung para malaman ng taong bayan sino ang tama at sino ang may amats. Yun po ang importante. Hindi yung ganyang interfaith rally na, naku, baka mamaya potragis na yan, lindulin pa tayo Di ba? Gagalitin natin ng Diyos sa kaipokritohan, damay pa buong bansa. Wag na. Di ba? Kung gusto nilang mapag-ayos ito, himukin nila ang dalawa na mag-usap, public, naka-televised. Ano yung issues? Ilatag ni Digong. Kasi siya yung siya na yung magsusumamo sa gobyerno Di ba? Siya yung nambubuli. Anong problema mo? Bakit ka nambubuli?
Bakit ang lakas ng loob mong ibuli ang presidente ngayon na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng Estado? Di ba? Saan ang gagaling yung kapraningan ninyo? Dapat po ganun, maging malinaw. Di ba? Pero yung interfaith rally, si Kibuloy lang makikilabang dyan. Bakit? Huwag niyo sabihin sa akin, hindi makakasali yun. Oh. Di ba? Si Kibuloy, makikinabang dyan. Ibabalandra yan. Amo yan ni Belhica. Ano ba problema ni Kibuloy ngayon? Napipintong pagka-aresto ng Kongreso. Ang Senado, baka arestuhin din yan. Dahil hindi nagsisisipot. Oh. Pero hindi naman niya kasi sinasabi na ako ang may-ari ng mundo, kabilang ang buhay ninyo, ang Senado at Kongreso. O, wag niyo akong inuurat. Dapat ganun. Sabihin niya na ganun. O. Pero to be honest with you, hindi ako pabor dyan na magkaroon ng ganyang interfaith rally. Sabi nga ni Vivian ni Jessa, sabi niya, tama po kayo dyan, dapat ay taimtim sa ating mga silid ng kwarto natin ipagdasal. Tama po. Yung interfaith rally, yan po ay dapat ang sambayan ng Pilipino. Hindi po ito in public. Yan po ay pamumulitika lang yan ni Belhica. At mukhang tatakbo na naman Senador ang Kolokoy. Gamitin pa ba naman yung interfaith rally na yan at ang kapraningan ni dating Pangulong Duterte? From Vivian, sabi niya, yes, sila yung mga modern day Pharisees. Mga mapagkunwari, mga mapagbalat kayo, mga ipokrito. Meron bang prayer rally na tantad ng mga pagmumura, panglalait, all-out pang babastos kay PBBM and his admin? Correct. Diba? Like what happened in Davao. At ngayon meron pong ikinasabi na na part 2 ng maisog eklabo nila sa February 25 this year naman po ay sa Cebu. Gawin nyo sa Ilocos. Gawin nyo sa Ilocanja. Yung pagmumura, kahit dito na lamang po sa Kamaynilaan ninyo gawin yan. Yung pagmumura na yan. Ngayon, etong trip na to ni Belhica, bakit hindi mo gawin ito, yung interfaith rally, dahil mukhang di naman na mapipigilan ito, gawin mo yan sa February 25. Diba? Kung saan ang venue sa Cebu City, tignan natin kung makakapigil yan sa bunganga ni Daddy Diggs. Kung mapipigilan ninyo. My goodness. Halatang kung sino yung iginagapang dito. Kibuloy. Diba? Para maging matatag. Kumbaga, ang nakita ko kasi rito, paano mabibinipisyuhan dito si Kibuloy? Siyempre, makikita siya rito na, kakampi na to ng Pangulo. So, lubay-lubayan na natin. Di ba? Yan ang nakikita ko dyan. Ididikit na naman siya sa ating presidente. Kaya para sa akin, harapin nyo na lang yung mga kaso ninyo, yung mga problema ninyo. Kayo naman ang gumawa niyan. Ang sabi nga po, I will take these words from Daddy Diggs' mouth. Sabi niya, teka nga. Alright, sorry, excuse. Sabi ho ni Daddy Diggs, huwag katawan mo yan, huwag mong isisi sa iba. Di ba? Ikaw yan. Tama, ikaw yung may katawan mo yan, ba't mo isisisi sa iba? Diba? Kaya harapin nyo pare-pareho, wag nang gamitin pa itong ganitong style para lamang magmukhang matatag, malakas, untouchable. Diba? Para maghunos dili ang administrasyon ni PBBM. Nasasabihin, bakit mo ipahuhuli? Ba't mo ipahuhuli pa? Hindi naman siya magpapahuli. Diba? Bakit mo pa aresto pa si Duterte? Nagkabati na nga kayo sa prayer rally. Nagdasal-dasal pa kayo ng mga pa-epokrito. Tapos ngayon pahuhulihin, o arestuhin na ng ICC. Diba? So syempre, ang dating nito,
maghuhunos dili ang administrasyon na teka muna. Nag-prayer rally na tong mga to for peace and unity and reconciliation ng dalawang pamilya. Pamilya talaga no? Oh. Diba? Ang dapat po dito ay i-serve ng gobyerno natin, makipag-cooperate sa ICC. Kung ayaw nilang i-serve ng PNP yan, let the Interpol do the job. Nakakahiya naman, di ba? Na hindi natin paganahin ng hustisya. Tapos yung another option pa, hindi pa natin pagaganahin, my goodness. Yan lang ang maliwanag dyan. Kinakailangan lamang nila ng paraan para po kumbaga maitatali nila yung kamay ng presidente natin para po hindi sila magalaw. Hindi maipatupad na nararapat ang batas. Kaya di ba? Wala silang pakialam sa rule of law. Pag sila yung tatamaan ng batas, kailangang mabutas ang batas. And therefore, I myself am not in favor of this interfaith rally. Hindi po iyan kawalan sa mga Pilipino. Hindi po yan. Mainam pang ipanawagan ay himukin ng mga Pilipino ay idalangin ang ating pamahalaan. Yan po ay paggalang. Ayon po yan sa nakasulat sa ating Biblia. Tapos, idalangin din po ang ating mga pinuno, ang mga leader ng ating bayan na magkaroon ng malinaw na kaisipan, malusog na pangangatawan. Yun po, di ba? And then, idalangin din ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Na magkaroon ng malusog na pangangatawan, malinaw na kaisipan. Yun po yung maganda. Kanya-kanya, para kanya-kanya tayong mananalangin. Ganun. Hindi yung magsama-sama tayong manalangin sa labas. Born again Christian yan Yang nag-ano na yan. Alam ko, pastor pa yan isa ho yung pagiging ipokrito. Kailangan yung reviewin ng Biblia. Magbasa kayo. Kaya nga sinasabi ko lagi kapag ka ang politika po at ang relihiyon ay nagsanib equals hypocrisy. And therefore, hindi po natutuwa. Hindi po yung kalugod-lugod sa mata ng Panginoong Diyos. Alright?